Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is December 6, 2025. At tayo ngayon ay papunta. Wait lang ha, kasi lulusot tayo. So tayo ngayon ay papunta dito yan sa may saan na to? City Residences sa may Martinez Street, Bagong Silang, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may wait lang, saan natin dadalhin? Sa may wait lang kasi mag-u-turn kasi tayo, kaya tayo hindi makapagbasa at nakalingon tayo kaliwat kanan. Ayan, dadalhin po natin ito sa may SM South Mall, access through sa may Almanza 1 Las Piñas, sa may SM Las Piñas. Naku, may lakad pa naman tayo, hindi kaya tayo malilate dito. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti. Parang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ako po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. 3-year-old na yung light vehicles natin. Kailangan na nagtutumaan ng yearly inspection para ma-determine kung nasa tamang kondisyon pa ito. So, part of our yearly inspection, yearly renewal is the roadworthiness inspection. And ang maganda dito sa PNDIC, is automated na siya. Of course, maganda yung mas reliable yung inspection results kasi makina ang ginagamit natin dito. Kaya yung sinasabi ni Bong kanina na yung mga fixer, mahirap po yun sa PMDIC kasi pag computer na po yung ginagamit, hindi naman natin na pwedeng madoktor na yung results, no? Ng inspection results natin. Ito, partner, tanong natin kay Don, meron bang nagpapa-inspect na mga mahaba, malalaking truck at yung mga malalaking, yung mga may fleet na mga buses? Yun ba? Meron? Actually ngayon, Bong, yung inspection equipment natin is rated until 5,000 kilograms lang. So ang dumadaan sa atin ng mga PUV are yung mga jeepneys, both modern and traditional, tricycle, taxi, yung mga TNVS, yung mga ginagamit ng ride-hailing apps, at yung mga minibus, no? And even yung mga UP Express. So yung mga malalaking sasakyan ay hindi pa natin sakop, hindi rin siya kasama sa authorization namin. However, sinama na rin natin ito sa ating position paper na kung pwede naman natin i-upgrade yung ating mga equipment later on para ma-accommodate din natin yung mga malalaking truck, malalaking mga bus. Yan yung mga partner, yan yung mga may mga privilege as far as yung requirements sa registration eh. Mga non-appearance yan eh. For a fee, di ba? Tingnan mo yan, karamihan yung mga nawala ng preno eh. Yung mga eto, di ba? Yung may bago ba after itong November 25, yung 10-wheeler dump truck na nawala ng preno, pababa Sumulong Highway sa Barangay de la Paz Antipolo, diba? Binangga niya yung ibang truck at may tatlong buhay na nasayang dito. Kaya kaugnay dyan sa kanilang advocacy, dapat talaga ma-implement na yung speed limiter law, di ba? Yung Republic Act
10916 para talagang maiwasan natin ang daming Nalalagos na buhay. Oo. Well, yung property nababalik pero yung buhay, di ba? Napaka-importante. So, paano gagawin natin dyan? Kayo, of course, Sabi, may position may paper position na paper kayo. ipinasa sa Gaano na katagal yung position Oo, paper? Kasi, nakabitbit. doon, di ba, as partner, yung batas na nga eh, yung enforcement, the Oo, implementation. yung nagkakaproblema Ang hirap eh. Ito sa kanila, Proposal pa lang. proposal pa lang, aaralin pa lang, Mm-mm. mag-TTWG, wala pa dyan, di ba? Correct. Oo. Yes, Bong. Actually, yung position paper natin, kakasabit lang natin kasi that is in relation dito sa brake test data. However, yung ano naman natin for yung mandatory inspection and mandatory use no, of the motor vehicle inspection system is matagal na po ito, Bong, na kasama na plano ng DOTR. In fact, kasama ito sa Road Safety Action Plan of 2023, wherein naka-state po doon, no? Nakasulat po doon na kailangan ma-expand yung gamit ng MVIS. And dito sa Pilipinas, yung MVIS is the PMVIC. So, nang nakikita lang natin dito, Bong, is baka lang, no? Kasi sa dami naman nangyayari dito sa bansa natin, ay hindi lang ito nabibigyan ng prioridad no, ng ating government agencies. And ang aming pag-asa dito, ang inaasahan namin dito ay pag nakita nila yung datos namin, and this is the first time in Philippine history, by the way, Bong, no, na napakita natin kung ano talaga yung mismong brake failure rate. Pag nakita nila ito at makita rin nila na may sentiment, no, meron talagang demand from the public, from the WR numero survey. Diba? Yes, na natatakot na talaga yung mga tao. Lalo Isa na, naman ay lalo na yung ating mga kalsada ay hindi talaga roadworthy, talagang yung mga nangyari before pa ma-expose itong mga kung ano-ano kalokohan dyan sa yung departamentong pera yung winawaldas sa mga hudas. Talagang marami na tayong pangit na kalsada. Pwede naman sabihin na yun, di ba? Yun na yata meaning sa Naku, anyway, maraming matutuwa pa sa Tony, magbe-break lang tayo at babalikan ka namin Marami kasi pa tayong si Milky Shake partner, nakikinig? nakikinig at saka si Strawberry Lopez. Uy, Kasama na binabati. si Arnold Ramos at si Nana Heidi Yolanga rin. Stop ni, hindi ko binabati yung congressman niya. Kaya binabati ko si Miss Heidi. Akala ko si Nanang Ariola eh. Lang namin. Si Nanang Ariola. Yan. Babalik po ang advokasya, makalipas lamang ang ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Balita, mga kaibigan ng Pita, hatid ng Scorpio 40SP, ang broad-spectrum insecticide na may sakap na methomil laban sa mga hard-to-kill insects ng palayan, gulayan at tabako. Scorpio 40SP, 500 grams. Di kalidad, magtigla lang sa 2.5 kutsara bawat naprak sprayer, ang isang box ay aabot na sa 2 hektarya. Saan ka pa? Punta na sa inyong mga suking agri-supply stores at bumili ng Scorpio 40SP 500 grams. Scorpio 40SP mula sa Alvis Incorporated. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion present Real Talk. Stanata. Naninilaw pa rin itong puting damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkasta. Naglaraba lang yan. Ang drama, no? Mag-use Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid na paputi. Anti-yellowing din. Champion Blue Powder? Yes, Champion. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget.
Kasi pinapalis tayo ni Manang Guard eh. Good morning po. Hello, Ate! Today na naman. Ready ka na sa mag-chocolate? Wala na po? Akala ko meron pa kasi. Pwede mo malaman ma'am kung ano po yung laman ng
So, ibig sabihin po, kapag natagdagan ang boto ng PhilHealth, siguro we can say na makakatulong ito sa marami pang pamilya sa susunod na mga pagkakataon, lalo na ngayon ang hirap po ng buhay at mas nagmahal din ng syempre ang gastusin sa hospital po, ano. Pero, Dr. Tony, sa palagay niyo po ba, malaking bagay na rin po ba yun sa susunod? Kung magkano man yung idadagdag na pondo sa PhilHealth, lalo na po in my view, parang nalalagay din sa alanganin yung universal healthcare, gayong hindi naman ganun kasapat ang pondo ng PhilHealth. Dapat merong ang suggestion ko 4:30, dapat ang Committee on Health joint committee sa baba, sa lower house at saka sa Senate, meron silang quarterly reporting ng PhilHealth on how they actually use the money. Kasi pag hindi natin napapollow up, hindi natin nagcha-challenge. Alam mo, sa pag-attend ng civil society, including myself, napapataas natin yung mga beneficio or case rate. Let's say ngayon, pag na-heart attack pa, 500 million para sa or 500,000 ang nabibigay for, let's say, angioplasty. At rin sana, pati yung mga chemotherapy, cancer treatment, pati po yung mga MRI, scan ma-cover, tumaas yung coverage, let's say, for stroke kasi 80,000 to 200,000. Sana dumami pa po yung ating benepisyo sa maraming bagay. Kasi ganito po yan, may data ang World Bank na ang Pilipinas ang pangatlo sa pinakamataas na babayarin pagka-ikaw na hospital. Tinalo lang tayo ng Myanmar at Cambodia. Ngayon, yung Thailand na patabayin lang natin, 9% lang ang binabayad in the Muslim country. Tayo 46 to 50% and even higher. Yan ang problema natin. Now, these countries na binabanggit ko, yung Thailand ay napakaulat na ngayon. Kaya mas maraming pera po ang ordinary citizen. Pero ang dami natin sa babayan na mas mahirap at nagdedepende lang po sa PhilHealth. So dapat, yung pera natin po sa PhilHealth ay madoble. Kung last year hindi na-aproban, ang target nila ngayon ay 147 billion. At yan ay manggagaling po dun sa 60 billion ng 2024. Sana ibalik yung 2025 na siniro nila para 130 billion. Yung 53 billion na inaalay nila sa 2026. Pero dapat yung remittance through the years, I think ilang years ito, yung BAGCOR at PCSO, may po na remit. So therefore, around 200 billion dapat ang hihingin natin this year upang matugunan natin at tunay na pangailangan ng universal healthcare natin. Para nakakaawa naman ang mga kababayan natin na mamalimos, nangungutang, nagkakadamatay, nauubos ang pondo nila. At hindi na sila mga kailangan siguro ng mga deposit. May ang ating PhilHealth case rate. Yun ang aking dapat gustong sabihin. Sabi nga dito sa ulat regarding sa yung survey na yung report na hirap daw mga pamilyang Pilipino na mag-settle kahit man lang yung 10,000 hospital bill, kasi yung 10,000 hospital bill ay nagko-cover lang daw ng one night plus yung basic doctor fees. So, balikan ko lang po yung sinabi niyo po kanina regarding sa mga guarantee letter. Parang hindi ba mas okay na alisin na lang ang mga guarantee letter at ilagay na lang or rather i-direct na lang ang pondo sa PhilHealth? O tingin niyo po ba gaano kalaki ang impact nito pag nilipat na lang ang mga guarantee letter at diniretso na lang ang pondo sa PhilHealth? Ang tingin ko dapat tanggalin na ang guarantee letter at diretso na sa PhilHealth. Kasi ang nangyayari ang pasyente, kuha pa ng medical abstract, kuha ng papeles, tapos pupunta sa DOH or sa DSWD o sa politiko,
na mamalimos ang ating mga kababayan sa benepisyo na talagang kanila. It's a basic human right, that's given a privilege. At dapat natin i-push na tanggalin na yan, mga ayuda na yan, mga guarantee letter na yan. Yan ho ang Manila na import balance. Kaya ako nagkapansin yan, ginagamit ko ng mga politiko yan para po makakuha ng akala ko naman magigis lang siya yung sa leverage o sila yung sa loob kalusugan para sa kanila. Sino siya? Talagang mahal nyo na sila. Hatabi. Ilagay na natin Siguro sa si Anata business kasi yan yung at bata mas yun. maayos natin. And of course, kailangan din Spoiler i-considerate alert. natin Ayun ang kasi PhilHealth para mas alam mo mabilis sa po next year sa talaga ang TikTok pagkikwenta at yung maiwasan mo ang hindi pwede korupsyon. sila si Anata. Kaso kasi pag Yeah, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. So, hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. Bakit po ba ang record na wala pa kayo sa DZRH na parang wala? Ay, nag-leave ako! Aba naman, 1 year na leave. Ngayon lang po kami nandito, kami dito sa special on Saturday. Ngayon lang po kami nandito kasi kami ay special participation. Very, very special participation on the very special day ng ating SOS host na si Secretary Sir Yes, and with that, papatiin din natin si Arjun Chavez na minanifest tong araw na to. Palagi siya At pinapati ko rin, well, may nagsisasan si Vincent Agustin mula sa Quezon City at si Attorney Joshua Labanera na mula sa Quezon City din. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nagko-comment ngayong umaga. Ay, tensa na po ha, di na natin matawagan si Sir Sunny Africa. Ako, marami sana tayong pwedeng itanong dahil kukulangin na rin po tayo sa oras. Pero sir, I hope we can still have you again next time. Kasi unang topic pa naman sana natin ngayon yung 500 pisong budget pang Noche Buena. Ikaw ba nakapag-grocery na? Ayun lang, sinubukan ko kahapon sa grocery, magdala lang ng 500 pesos para tingnan ko kung ano yung may uwi ko. Anong may ubi mo? Sama ng loob. Ang mahal na. Grabe. Kaya may mamahaling gata. Nakuha ng PBI. Actually, that has been for a long time na ata. Parang 2022 pa sinasabi na yung 500 pesos. Speaking of, DZRH TV, pwede na ba natin ipasok yung ano? Lagyan natin ng audio, please. 500 sa ay, isang libo pa hindi. Sandali na po, Yan ay noong 2022 pa. Sinabi ng DTI na 500 pesos ang Noche Buena. Ngayon ay 2025. So yan pa rin. So, hindi ko alam siguro baka na-explain sana nung ni Sir Sunny Africa ng Ibon Foundation kung bakit 500 pesos pa rin ang pamantayan ng DTI para sabihin na sapat ang Noche Buena. Oo, tsaka may isa rin akong tanong kay Sir Sunny dahil dun sa lumabas na survey during mismo PSA, yung sa 2024 Occupational Wages Survey na ang average monthly wage rate ng time-rated workers at full-time workers ay 21,544 no 2024. So, ang tanong ko sana kasya ba yun? Tapos, ipapasok natin yung 500 pesos na Noche Buena ba? Tapos, may agenda pa yung ating pamahalaan na gusto nila maging upper middle income class country tayo. Oo. So, paano ba mapasok ang 21,000 pesos sa ano na yan? May nakita pa nga akong report kagabi sabi, malapit na raw tayo umabot dun sa pasahod sa Europe Oo, no? Hindi ko rin alam Pero bago tayo lumagay Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po. At gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.